Maganda rin tong ano na to. No? Magpunta tayo rito sa interview ng abogado ni Inday Sara, 'di ba? Pinag-uusapan natin yung impeachment. O eto, pag-uusapan natin to mga bossing. Yung sa impeachment ni VP Sara. O ito, pasok. Nation na sinasabi. Kasi nga pag-usapan niya, sinagot po ni chairman na kahit na mag-resign siya, mukhang itutuloy ito kung gugustuhin po ng majority ng mga members. Ano ho ba yung resignation aspect na ito sa panig po ng Vice Presidente para humatigil na ito and then hindi humantong eventually nga sa usaping political na ang decision dito sa kahantungan ng kanyang impeachment? Opo, yung punto po ng resignation ay hindi namin napag-uusapan ng Vice Presidente, no? Because ang Vice Presidente natin, sa pagkakakilala ko sa kanya at sa mga naging pag-usap namin, ang inisip niya parati ay yung 32 million na mga kababayan Oh, bakit magre-resign si Inday Sara? Bakit siya magre-resign? Pinagre-resign kasi siya nito mga putang ina, mga dilawan, mga loyalista. Para daw hindi siya ma-impeach. Tapos sabi naman ng Congress, kahit mag-resign siya, ipa-impeach pa rin namin siya. Tanga-tanga din talaga itong mga... Ano pa ipa-impeach mo kung resign na nga, wala na siya sa posisyon. Political naman ang impeachment. Ang impeachment, ano ba ang ano niyan? Ano ba ang sentensya pagka ikaw ay na-impeach? Halimbawa, na-impeach ka sa Senado, ano ba? Matatanggal ka sa posisyon, tapos madidisqualify ka sa posisyon, tapos hindi ka na pwedeng tumakbo sa kahit na anong posisyon sa gobyerno. O hindi ka na pwedeng maging secretary, any position in the government, hindi ka na pwedeng makakuha. Makukulong ka ba pag na-impeach ka? Hindi. Makukulong ka pa lang kapag na-impeach ka, tapos yung kaso mo umakyat sa ombudsman, yung ombudsman kinasuhan ka, and then yung Sandigan Bayan dinesisyonan yung kaso mo. Kasi may immunity ang isang impeachable official. O lalong-lalo na ang presidente at saka ang vice-presidente, merong immunity yan from suit. Pwede mo lang silang tanggalin sa posisyon, pero yung kaso na kung gusto mo silang makulong, kailangan ombudsman, Sandigan Bayan at mga korte natin sa Pilipinas yung magsisentensya sa kanila. So itong impeachment na ito, kung aalis na si Inday Sara, bakit mo pa siya i-impeach? Umalis na nga siya, tanga. Yun nga yung ultimate na magiging sentensya mo kapag na-impeach ka, matatanggal ka sa posisyon. So sino pang tatanggalin ninyo kung umalis na siya? Hindi ba? Dapat nga sabihin ni Luis Tro kung halimbawa nag-resign si Inday Sara, hahabulin pa rin namin siya kasi may mga kaso siya sa itong kaso na ito, yung ebidensya namin ibibigay namin sa ombudsman and then pakakasuhan namin siya sa ombudsman. Kasi hindi pwedeng kung nagnakaw ka sa pera ng taong bayan, walang kulong yan. Hindi pwedeng impeachment lang yan. Kailangan merong may kulong yan. At least ganun. Hindi Mga bobo ba kayo? At saka si Inday Sara binoto yan ng 32 million. Bakit sa tingin ninyo, kayo ang magdidesisyon para sa kanya? Ulul. Nakita nyo ba yung dami ng tao nagmamahal sa kanya? Nakita nyo ba yung nagpunta kami doon sa simbahan, nagmisa kami nung isang taon ng pagkakakulong ni Pangulong Duterte? Nakita nyo ba nagkagulo sa simbahan? Nakita nyo ba sa ayudahan ni Bongbong Marcos, namimigay na ng pera si Bongbong Marcos dyan, putsang sinisigaw, Duterte pa rin. Nakita nyo ba? Tapos magre-resign siya. Nek nyo, yan yung gusto nyo mangyari, mag-resign siya. Pero no. Hindi siya magre-resign kasi hindi naman siya i-impeach at magiging presidente siya sa 2028. Kaya kayo mga buwaka ng ina ninyo dyan sa Kongreso, humanda kayo. natin na bumoto sa kanya. So yung resignation, that's really not on the table at this point. Hindi namin napag-uusapan po talaga yan. So tayo, kumbaga, kung ito man ay hahantong sa Senado, lalaban lang po tayo doon at papakita natin na talagang baseless itong mga nireklamo laban sa kanya. Hindi ho ba sabi nga maghaharap ng ebidensya ang mga complainants and then yung ilang pong kongresista na naging endorser ng complaints. Kayo ho ba maghaharap din kayo, di ba, ng inyong ebidensya, testigo, supposed to be? Sa ngayon, hindi ka pa po masasabi dahil nga ang tingin ko napakahirap naman magharap ng aming testigo tapos we cannot direct or cross-examine we cannot direct yung testigo namin at hindi namin ma-cross-examine yung testigo ng kabila. So sa ngayon, we'll have to really look into that, no? Yan yung sinasabi ko sa inyo na the proper forum to
show yung iyong evidence, yung iyong mga testigo. The proper forum is the court. Sino ba korte? Congress? Hindi. Investigative body ang Congress. Congress is serving as a fiscal. Sila yung nagche-check whether may, yun nga, sufficient informant substance at akit din sa korte. Iakit sa korte. O, kumbaga, doon na mangyayari yung arigluhan sa, sa mababang kapulungan. Kung hindi maareglo doon, diretso. Alam naman natin na puros kawatan yun nandiyan dyan. So, likelihood na dumiretso yan sa Senate, malaki yung chances. Doon natin ilalabas yung ebidensya where we can examine their evidence, we can cross-examine yung kanilang yung kanilang testigo. Diyan magkakaalaman sino nagsasabi ng totoo. Meron kaming ebidensya, meron din silang ebidensya, palakasan tayo ng ebidensya. Saan? Sa korte, which is the Senate. So sa Congress, kailangan ba magpresenta ni Inday Sara ng mga ebidensya niya? No. Ang kailangan magpakita ng ebidensya niya diyan sa Congress, yung mga nag-aakusa sa kanya. Kung sa tingin ng Kongreso, yung mga inaakusa sa kanya, sufficient, okay itong ebidensya, iakyat nyo ng Senado. Doon tayo maglalaban-laban. Tingnan muna natin kung ano ang takbo ng mga hearings. Nasa inyo bang kaisipan na gawing testigo si Toby Chanco? Pabor sa Vice Presidente? Hindi po namin napag-uusapan. Wala po kami napag-uusapan na ganyan, sir. Pero narinig niyo po siya sa kanyang pahayag ngayon, bagamat walang pinapangalanan, pero mabigat yon na itong impeachment proceedings ay nahahaluan po ngayon ng mga deals umano para pumabor sa impeachment ang ilang miyembro ng komite o maging kamara dahil doon sa mga pending case nila sa flood control scandal. Opo, narinig na rin na po natin yung mga balita na yan, pero katulad ng sinasabi po namin na we are opposing yung mga speculations na nilagay nila sa impeachment complaints nila, I myself and the defense team would not also want to speculate kung totoo o mali yun. Galing, di ba? Yan ang mga abogado ni Inday Sara. Hindi kami double standards dito. Kung feeling namin speculation yung mga ikinakaso sa amin netong Congress, yung mga congressman, mga kung sino-sino, spekulasyon yan. So kung si Toby Chanco may sinasabi, para sa akin, hindi porket pabor sa amin yan, gagamitin na namin, no? For us, ang speculation is speculation. Ang tingin ko, kay pabor sa amin yan, yung sinasabi ni Toby Chanco, spekulasyon yan hanggang di siya maglalabas ng ebidensya. Kasi, Toby Chanco, yaw-yaw ka ng yaw-yaw dyan, maglabas ka ng ebidensya. Tapos, i-file mo sa proper forum yung ebidensya mo. Hindi yung yaw-yaw ka lang ng yaw-yaw dyan. Walang may tutulong yan. Magulo na yung mundo, lalo mo pang ginugulo. Kung gusto mo talagang tumulong, meron kang ebidensya, alam mo naman yan, hindi ka nagpapapogi lang dyan. Ilabas mo yung ebidensya, ipakita mo. Tapos katulad nung ginawa nung 18 Marines, may mga ebidensya, hindi lang yaw-yaw. Meron silang legit at meron silang pinangahawakan na mga bagay-bagay, kaya yung kanilang reklamo, yung kanilang expose, may bilang. Yung sa'yo, puro salita ka lang. Puro ka, ako sa kay ganito, ako sa kay ganyan, pero may pinapakita kang prueba ng akusasyon mo na yan, wala naman. Sinasabi mo lang, hindi, alam ko yan, congressman ako, alam ko yan, wag sila magsinungaling, hindi may pwedeng ganun. Pag pumunta ka sa korte, tapos sabi mo, hindi, alam ko yan, nasa konsensya nyo, walang ganun, walang konsensya tao. Pagdating sa kasalanan, maniwala ka. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tuwa.